Hoy, inyong delivery. May tao ba dito? Paumanhin po. Aksidente lang iyon. 水晶等着射出千万种可能。 Maligayang bati. Binibining Lin Chun Ian. 3 buwan ka ng buntis. 心跳在共振。 Anak, simula nang dumating ka sa buhay ko, pagbubutihin ko para maibigay ang pinakamabuting pag-aalaga. 你眼中有银河在闪烁，舞步却比夜色更婆娑。我们踩着相同的节拍，让暧昧在尾巴轻轻落，你发梢藏着细节坠落，我掌心纹路开始交错。 Maligayang bati, Ginoong Chi. Lubusan na kayong gumaling. Napakaganda. Kahanga-hanga ang angkan nating Chai. 8 henerasyong lalaki lang ang lahi. Ang pangunahin nating layunin ay makahanap ng mapapangasawa para ipagpatuloy ang lahi. Tanging ang babaeng may peach blossom na marka sa balikat, ang karapat-dapat maging asawa ni Chai Jings. Ang lakas ng loob mo. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahi ng mga Chai. Paumanhin po. Anong nangyayari dyan? Binibini. May matandang nahilo sa harap. Huwag kang makialam. Baka ma-scam ka. Pero buhay yan. Paano nyo pababayaan? Salamat, dalaga. Oh, ang mga mata. Iniligtas mo ako. Ikaw talaga ang tagapagligtas ko. Lola, walang anuman. Tama lang ang ginawa ko. Ano ng pangalan mo? May asawa ka na ba? Lola, ako si Lin Chun Ian. Dalaga pa po. Dalaga ka pala? Mainam. Paano kung maging asawa ng apo kong lalaki? Ano? Lola, hindi ito biro. Bulag ako. At 3 buwang buntis. Humanap na lang po kayo ng iba. Ah, ang pamilya namin ay nangangailangan ng miyembro. Pakasalan ang ina, libre ang anak kapag napasama ka sa angkan. Ituturing kong apo ang sanggol mo. Ayaw mo namang maging ulila ang anak mo. Bagamat bulag ako, mahirapan ang anak ko sa akin. Sa amin, maayos ang pag-aaruga. Halika, uwi na tayo at ipakilala sa pamilya. Sige na. Presidente Chi, dinala po ni Madam ang babaeng si Lin Chun Ian. Ipinapangalandakan niyang Lin Chu Ryan. Sabi nila siya magiging young Madam. At buntis na rin pala siya. Ganoon ba? Titignan ko ng personal. Kung paano nakataka sa akin, ang isang buntis para malinlang. Si Lola at pumasok sa pamilya bilang asawa ko. Ikaw ba ang apo ni Lola Chi? Ako si Lin Chu Ryan. Yeah, at bulag pa. Sabihin mo, kaninong anak ang dinadala mo? Alam ko lang, pasyang gulay na ang tatay nito. Magaling. Nagawa mo pang siya sa atin ako ng gusto. Ito ba ang paraan mo para makuha ang loob ni Lola at mapakasal tayo? Hindi kita maintindihan. Talagang hindi. Sinagip ko lang si Lola Chi noon. Siya ang nagpanukala ng kasal natin. CJ, kung ayaw mong magpakatotoo, ang babae ay may tandang bulaklak ng peach sa kanyang collarbone. Ako'y tila nawawalan na ng bait na isipin ang ganitong klaseng babae ang siyang magiging tagapagligtas ko. James, ganito ba ang pinalaki kita? Mangahas kang paglaruan ang buhay. Hindi ito biro. Chunyan, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Lola, wala nang saysay ang kasunduan natin. Hindi ako pakakasal sa kanya. Pabayaan niyo akong umalis. Mabuting bata. Magpahinga ka na. Iwan mo ang lahat sa akin. Halika, tayo'y umalis na. James, muntikan mo nang ikamatay ni Nyan Nyan at ng kanyang sanggol.
Dapat mong pakasalan siya. Lola, aksidente lang iyon. Kung papayag siya, babayaran ko siya sa ibang paraan, ang asawa ko. Dapat ang nagligtas sa akin. Ginulo mo na ang buong bincheng. Kung totoo siya, nakita mo na sana. Pakasalan mo si Chunyan o ako'y magpapakamatay. Lola. Pirmahan mo. Ano ito? Binibining Lin, ang prenuptial agreement na ito ay naglalatag ng obligasyon ni Jichi sa inyong pagsasama, sa inyo at sa bata. Subalit, may minamahal siyang iba. Kapag natagpuan siya, ang inyong kasal ay babasagin. Nangakong papatayin ng lola ang sarili niya para mapilit akong pakasalan ka, kaya napilitan akong pumayat. Hindi mo naman gustong masaksihan ang paghihirap ng babaeng nagmamahal sa'yo na masiraan ng puso, di ba? Pagkapanganak ko, hindi na ako makakapaghanap buhay. Ang pananatili sa pamilya Chi, ang pinakamagandang opsyon ko. Sige. Pipirmahan ko to. Tandaan mo, kontrakwal lang ang kasal na to, huwag kang mangarap sa mga bagay na hindi sa'yo. Kapag nakita ko na ang tagapagligtas ko, tayo'y maghihiwalay kaagad. Kung hindi, marami akong paraan para gawing impyerno ang buhay mo. Salamat sa inyo ni Lola sa pagtanggap sa akin. Tiyakin ninyo, pagkapanganak ko, aalis na ko sa pamilya Chi. Hanggang sa panahong iyon. Maging mabait kayo sa akin. Maging tapat ka sa iyong sinabi. Hoy, bulag na delivery boy, bisita ngayon si President Chi. Kapag ginulo mo si President Chi, hindi sapat ang walang kwentang buhay mo. Umalis ka na. Ang President Chi na sinasabi mo, si Chi Jings. Kung ganun, kilala ko siya. Payagan yun ako, may hatid lang ang package. Mag-iingat ako, at hindi makakaabala. Eko, bakit di mo agad sinabing kilala mo si Jichi? Sasaktan ba kita? Ayan. Tumuloy ka sa direksyong ito. Magpatuloy ka lang. Makakarating ka rin. Salamat, pare. Sige na. Isang hamak na bulag. Nagmamarunong na kilala si President Chi. Para na rin akong nagmalaking kilala ang Diyos ng yaman. Pasensya na po sa pangyayari. Nagpapadala ng bulaklak para maakit ako. Hinabol mo pa ako hanggang sa hotel. Sayangin mo pa ang effort. Hindi ako magpapakatanga sa'yo. Chi Jings. Mali ang pagkakaintindi mo. Ako. Paumanhin, Presidente Chi, hindi ko dapat pinapasok ito. Taong mababa ang estado dito para istorbohin kayo. Huwag kayong mag-alala. Aalisin ko na siya agad. Kasama ko siya kahit hindi ko siya gusto. Hindi siya karapat-dapat na sirain ng iba. Tanggal ka na sa trabaho. Patawarin niyo po ako, Presidente Chi. Hindi ko talaga alam. Nakilala niyo pala ang babaeng ito. Kung nalaman ko lang, kahit wala akong takot, hindi ko gagalawin ang tao niyo. Presidente Chi, maawa po kayo. Nandito ka para mag-deliver. Hala. Mae-expire na ang order. Salamat sa pagsagip sa akin. Wala ka talagang kwenta. Magtira ka na lang sa bahay kung ganito. Dito nga yata. Kumusta? Delivery po ito. Pakiusap. Ito ang presidential suite ko. Sigurado ka bang para sa kwartong ito? Presidente Chi. May hindi pagkakaunawaan. Mali na naman ang kwartong napuntahan ko. Aalis na ako. Akala ko may delikadesa ka pa. Hindi ko inakala.
Gagaya ka sa mga babaeng pera ang habol. Asawa ka na ngang pamilya Chai. Nagde-deliver ka pa. Mas mabuti pang itigil mo na ang drama. Kailangan bang muling itapon sa tubig? Para matuto ka. Ako ang nag-order. Ano? Gusto mo pang makipag-usap sa akin? Mga rosas. Ako ang bumili. Express. Binigay ko na rin sa iyo. Anong dahilan ng inis mo? Ikaw ang umalma sa akin. Huwag niyong apihin ang aking manuga. Lola. Umasa siya sa kalkulasyon. At umasa rin sa'yo. Noong asawa ng presidente. Ang aking asawa. Tanging ang mga nagligtas sa akin noon. Habang tinutulungan mo siya, lalo akong naiinis sa kanya. Matandang babae, ba't hindi na lang ako mauna? Hindi, huwag. Huwag mo akong tawaging matanda. Tawagin mo akong lola. Tandaan mo. Kahit anong oras, huwag kang makinig sa mga kalokohan ng lalaki. Marami ng tao ang nakilala ni Lola. Noong una kitang makita, alam kong mabuti kang bata. Ang pamilya nating Chai, ang titulo ng manuga. Habang buhay pa si Lola. Sa iyo pa rin ito. Alam mo naman ganyan si President Chi. Sabi ko hindi yun valid. Umalis na si Lola. Ang pag-akyat mo sa kama. Medyo desperada. Anong ginagawa mo? Hindi kita sinasabayan sa kama. Sa sahig na lang ako matutulog. Pinapalabas kitang matulog sa kama. Kanina lang. Nagkamali ako sa pagtingin sa'yo. Hindi ako walang hiya. Na matulog kasama ang buntis. Kukuha na lang ako ng ibang kwarto. Hindi pa ako nakakatulog. Ang lambot ng kama. Hindi ka pa umalis. Huwag mo nang ulitin. Pumasok sa kwarto ko. Harapan sa kwarto 501. Si President Chaiba, exclusive presidential suit. Ang ganda mo talaga, Sister Yanran. Ngayong panahon ni President, muling personal na mag-interview. Mukhang ang dalagang yumao. Sa iyo na ito. Hindi ko ito. Pagbubuntis na walang asawa. Magulong buhay pribado. Sister Lin Chunyan. Isang bulag. Nanggahas pang akitin si President. Sino ka? Bitawan mo ako. Paano? Aking mahal na kapatid. Bulag ang iyong mga mata. Di mo pa rin kilala boses ko. Lin Yanran. Pakawalan mo ako ngayon din. Hindi ako kapatid mo. Kung hindi sa nanay mo, hindi sana ako nabulag. Lahat ito ari ng pamilyang Lin. Hindi mo pwedeng kunin. Gago ka. Bangkarote na ang pamilyang Lin. Aasahan mong manatili kami at magdusa kasama mo. Walang pag-asa. Ikaw ang walang pangarap, kaya pala kami ni nanay. Umalis sa kapahamakan ng pamilyang Lin. Nag-asawa siya ng mayamang negosyante. Ako naman, naging tanyag na pianista. Habang ikaw, bulag na kawawa, bagay sa'yo ang pagde-deliver. Kesa dito, magsalita ka. Anong ginagawa mo sa kwarto ni President? Bitaw, ikaw. Sa tingin ko. Kahit hinanap mo, di mo nakita ang babaeng yon? Naisip mo bang, posibleng, yang babae, ay hindi pala tunay na babae? Ulitin mong late siya, gagawin kitang bakla. Aray, mababali braso ko, pakawalan mo muna ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. AIF ito. Laging walang tao. Hindi pumapasok ang crew ng Bingshan dito. Kahit sumigaw ka, walang sasaklolo sa'yo. Sabihin, paano mo naakit si Chai Jings? Hindi ko siya naakit. Itatangi mo pa? Nakita ka namin mismo, lumabas sa kwarto niya. Ang bulag at buntis. Di karapat dapat kay Yanran. Makinig ka. Kang maglakas loob kay Presidente Chi, papatayin kita.
Mata ko. Nakakakita na ako. Naghahanap pa ng libingan. Nakatingin ka pa? Mukhang bulag ka pa rin at walang silbi. Tatawagan mo ang kasintahan. Ang anak sa labas, di dapat isila. Presidente Chi, nalaman ni Madam na si Miss Lee di sumasagot sa tawag. Galit na galit siya. Hanapin mo agad siya. Mahal na mahal siya ni Lola. Nasaan na siya? Presidente Chi, nakita kong hinayla si Miss Lee papasok sa CR ng isang babae. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dadalhin niya ang anak ko. Huwag siyang sasaktan. Hindi siya basta lalaki. Asawa ko siya. Asawa mo, naghihiganti ka na? Nangangatog kami. Ang basura, sa basurahan, magkasing wangis kayo. Isang delivery girl. At ang lalaki niya, malamang construction worker. Linchunan, sa buong buhay natin, mas matalino ka, mas maganda. Laging mas magaling kesa sa akin. Araw-araw akong sinisisi ni nanay dahil sa'yo. Ngayong nahulog ka, sa kamay ko, babayaran mo ang lahat. Yan Ran. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Hindi niya alam ang kanyang lugar. Nananlandi kay Pangulong. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon. CJ, magsimula tayo sa paghubad sa kanya. Aba, tunay na demonita, di ba? Mayroon pa siyang tatoo ng bulaklak ng peach. Pang-akit sa mga lalaki. Sisiraan ko yung magandang mukha. Tingnan natin kung paano mo akitin si Pangulong Chai. Pangulong Chi. Nasa loob si Binibining Lin. Sinalin mo at Chi Jings. Bakit si Pangulong Chai? Binibining Lin. Para sa'yo ba si Pangulong... Impossible. Paano mo nakilala si Pangulong Chai? Ate yan Ran, huwag kang magbiro. Malamang nagkakamali lang. Bulag at buntis lang siya. Paano niya makikilala ang pinakamayaman sa bins... Tayo, umalis na tayo dito. Kung malaman ni si Chai, baka kanselahin ang interview. Masama yun. Tara na. Kumusta, Pangulong Chai? Ako si Linyan Ran. Isa ako sa mga kandidat. Personal niyang ini-interview. Ako. Tignan ang loob. May tao ba sa banyo? Sandali. Pangulong Chai. Pambabaeng banyo ito. Hindi ka pwedeng pumasok. Opo, Pangulong Chai. May chismis na. Ikaw ay lalaking may prinsipyo. Hindi malandi. Kung papasok ka sa banyo, masisira ang reputasyon mo. Pangulong Chai. Chai, talagang walang tao dito. Lin mo, bilisan. Tumawag ng doktor. Opo. Ang birthmark na ito. Siya kaya? Chai, isang buntis na bulag lang siya. Bakit ka masyadong nag-aalala? Manugang na kasing ganda ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Sa pagbubuntis, paano nangyari ito? Pwede ito maging dahilan ng pagkakuha. Ano? Pagkakuha. Eksakto. Buti na lang, naparito ka sa tamang oras. Nagreseta ako ng pampalakas ng buntis. Sino ang magbabayad? Sige, mag-ingat ng mabuti sa dalawa ang anak mo. Dobleng pag-iingat ang kailangan. Ano ang sinabi mo? Kambal ang dinadala ko. Tama. Noong una, mga bagong kasal kayong pabaya, ni hindi nyo alam kung ilang sanggol. Magandang balita. Kambal pala ang iyong dinadala. Ikaw ang swerte ng pamilya Chai. Nahiyas namin. Paumanhin, Lola. Wala akong pampatingin sa doktor. Hindi ko alam na kambal. Pero ngayon, huli na ang lahat. Jings, makinig ka. Alagaan mo nang mabuti ang babae. Ingatan mo ang kambal. Mga anak ko, gagawin ko ang lahat para mapangalagaan kayo. Kaninong anak? Ang dinadala niya? Yang birthmark na bulaklak. Hindi pwedeng nagkamali. Siya kaya, ang hinahanap tao. Manugang, simula ngayon, tigil na ang pagde-deliver. Mapanganib. Para sa isang buntis,
Pero, Walang pero. Humingi ka kay Jinx ng pera. Alam mo, si Jinx na apo. Bilyonaryo pala. Hoy, walang modo. ayaw niya sa akin. Baka ayaw din sa mga bata. Huwag na ako magpakasa sa pangako niya. Mga anak ko. Ako na lang magpapalaki sa Lola. Binibini. Binibini. Matapos pumanaw ang aking ina at maialis sa angkan ng lead. Ilang taon na mula nang tawagin akong binibini. Ngunit ang boses na iyon ay parang pamilyar. Ang pagbabanggaan kanina. Nakapagbalik ng ilang paningin sa aking paligid. Sino ito? Binibini. Ako si tagapangasiwalo. Ang iyong mga mata, hindi pa lubusang gumaling. Tagapangasiwat. Bakit ka narito? Dumating ako para bumili ng pugad ng ibon para kay Binibini Ilin at Madam Kin. Hindi mo nauunawaan. Ang dalawang babaeng iyon ay napakalupit. Kaming mga katulong, hindi maipahayag ang hirap. Paumanhin. Binibini, huwag kang humingi ng tawad. Kung sana, nandito pa ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan na apihin ka ng ganito. Tama na. Binibini, sa susunod na buwan ay ang taunang paligsahan sa piano. Mula nang mawala ang iyong paningin, hindi ka na sumali sa mga paligsahan. Lin Yanran, laging nagwawagi at nagmamalaki. Nakakainis na panoorin. Paano? Ang isang bulag. Makakatugtog ng piano. Sino nagsabing hindi mo kaya? Xiao Nian, bumalik na ang kayamanan mo. Xiao Kiao, nagbalik ka mula sa abroad. Nagulat ka. Hindi ako makalayo. Kapag kailangan ako ng kaibigan ko. Narinig kong, sasali ka sa paligsahan sa piano. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Pero, nawalan na ako ng tiwala. Xiao Nian, gising na. Ikaw ang henyo, mula sa konserbator, narito ako para sayo. Bakit matatakot kay Lin Yanran, ngayon? Babayaran niya, ang lahat ng ginawa niya. Tama, Binibini. Ang galing mo ay wala sa kanya, kahit kailan. Talagang higit ka sa lahat ng At saka, ang iyong talento sa piano ay dapat muling sumikat. Andar na ang kotse. Kaya naman, kunin muna natin ang gown mo para sa kompetisyon. Huwag na. Wala akong pera ngayon. At buntis pa ako. Sayang lang ang formal na damit. Ano? Buntis ka. Hiha. Nagdadala ka ng sanggol. Pinagtrabaho ka pa ng asawa mo. Ni piso hindi ka pabigyan. Di ka pabilhan ng gown. Hindi pwede. Ayoko sa kasal na ito. Iwanan mo na yang batugan na asawa mo. Hindi naman. Hindi ganyan ang relasyon namin. Ikaw kasi. Ganyan ka na talaga. Kapag may desisyon ka na, wala nang makakapagpabago. Sige, Tara, mamili tayo ng gown. Sagot ko. Tara na. Steward Lu, aalis na kami. Miss, teka lang. Bagalan mo. $20,000. Ang mahal dito. Mga pulubi na naman. Pumili ka na. Ako ang sisigot. Pipili na lang ako. Hoy, umurong kayo. Magre-restock kami. Ano ba problema mo? Nakakaharang kayo. Paano kami magre-restock? Ganito ba? Kayo tumrato sa customer. Eh di wow, nauntog lang kayo. Ang drama nyo, mga pulubi tulad. Dapat umalis kung walang pambayad. Kayong array. Xiao Kiao, okay ka lang. Aba, bulag na babae na mimili. Nakikita mo ba mga damit namin? Mga damit dito. Galing Germany ang gawa. Sayang lang sa mga basurang katulad. Ikaw ang bulag. Tindera lang. Ang yabang mo. Sino ba nagbigay ng karapatan para manghamak ng tao? Dahil kami ang nangungunang bautike sa Binsit. Pagmamayari, pinakamayaman sa lungsod. Chai Jings. Ikaw. Tara na. Lang sa iba. Huwag mo na patulan. Bakit ako? Ako ba ang magtuturo ng galang sa kanya? Tawagin niyo manager niyo. Ngayon din, matatanggal ka sa trabaho. Talaga ba? Sino ka ba? Boss namin. Mag-aaksaya ng oras sa inyo. Lumayas kayong dalawa. Ako. Xiao Kiao, umalis na tayo. Array. Hiha ka. Ay, oops, nadulas. Paang paa ko. Walang hiya ka. Binubuli ang bulag. Isasakdal kita. Ehem. Ayan na naman ang maingay, mga bungangerang maya. Miss Lin, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Amoy na amoy ang inyong tindahan. May masangsang
Malamang galing sa mga hamak na. May duming kinakalat. Tama ka talaga. Paalisin ko agad ang dalawang to. Lin Yanran, para kang asong kalye na ayaw umalis. Di nagbabago ang mga aso sa pang-aanot, di ba? Ay, hoy, Lin Yanran, paano mo siya nasaktan? Eh kung ginawa ko, karapat dapat siya diyan. Sasampalin din kita para kumpleto. Huwag. Aray, Sino ka para magmal... Hawak-hawakan ang mga tauhan ko. ikaw naman, sino ka? Huwag kang makialam, umalis ka na. Hindi ako alis hanggat di ito natatapos. Ang lakas ng loob mo, basahin mong mabuti ang karatula. Ito ang flagship boutique ng Chai Group. Walang pasok ang basura dito. Wala akong naalalang ganitong patakaran. Ikaw, sino ang ginagaya mo? Nangangarap ka. Tumingin kang mabuti. Kilala mo ito. Ang Black Diamond Card na. Eksklusibo, si Chai Jings lang mayroon nito. Ikaw ang may-ari ng mall, Chai Jings. Huling pagkakataon mong humingi ng tawad. Sa kanila. Ngayon din. Ang totoong may-ari, di pwedeng ganyan ka bata. Peki ang card na. Yan, Subukan natin iswipe at malaman natin. kung ganyan ka kadesperado. Sa pagpapangga... $1, mas malaki kita ng pulubi. Teka, marami pa yan. 1,000, 100,000, 1,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000,000. Naku. Tingnan mo ang sarili mo. Gumamit ka ng card na may virus. Para manloko, nasira mo ang FS machine. Magbayad ka na ngayon o tatawag ako ng seguridad. Presidente Chi. Hindi namin napansin na pinapurihan mo kami ng iyong pagdating. Patawarin mo ang aming pagkakamali. Ay ba ng lalaking ito sa lahat ng industriya sa Vinci? Presidente Chai, mamamatay ako sa gutom. Presidente Chai, Ilabas siya. Opo, sir. bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Presidente Chai, nakikiusap ako ng awa. Presidente Chai, pakiusap. Tigil. Presidente Chai, Kaninang umaga, sinipa mo siya sa C-Ray. ako, hindi ko ginawa yon. Malaking pagkakamali ito. Presidente Chai, Pagkakamali. Magpasya ka na. Kung ano ng parusa sa kanya. Lin Yanran, ang iyong padalos-dalos na galaw ay magdudulot ng kaparusahan. kaparusahan, ipinanganak ako para magsaya. Gawin mo ang gusto mo. Hindi tama ang manakit ng kapwa. Hindi ako bababa sa antas mo. Pero hindi ito lisensya mong manakit ng iba. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Umalis na tayo. Pinauwi na ba kita? Presidente Chai, 10 kopya. ano? Kopyahin ang tao teaching ng 10 beses. Kapag tapos ka na, pwede ka nang umalis. Hindi ka naman seryoso. Preche, pakiusap. 20 kopya. Ipadala ang lahat ng damit sa tindahang ito na sakto sa sukat ni Lin Chunya sa tahanan ng pamilyang Chai. 1 piraso ng bawat estilo. Opo. Naku, aking mahal na manugang na babae. Nabalitaan kong pumunta ka sa butike at inapi ka roon. Nasaktan ka ba kahit saan? Baka nag-aalala lang siya sa sanggol sa aking sinapupunan. Sa totoo lang, heto ang tagapagmana ng pamilyang Chi. Okay lang ako, Lola. Sinaklolahan ako ni Chi Jings. Kahit papaano ay nagawa ng tama ang batang iyon. Huwag mong sabihin, hindi mo nakuha ang gown mo. Binili ko lahat ng damit para sa'yo. Eksaktong-sakto sa sukat mo. Lola, sobra na itong kabutihan. Hindi ko ito matatanggap. Kunin mo, lahat ng ito ay para sa ikaw ang pinakamamahal na manugang ng pamilyang Chai. Dapat alagaan ka namin ng maayos. Anong problema, President Chi? Hindi ka ba papasok? Kalimutan mo na. Bumalik na tayo sa opisina. Paano ang mga damit na ito? Itapon mo na lahat. Opo, kilalang kilala si President Chi sa kanyang katigasan ng ulo. Itatago ko muna ang mga ito. Kapag nagbati kayong dalawa, masisisi pa ako. Sundin ninyo ako. Binibining Lin, mananalo ulit ngayong taon. Siyempre, 3 taon na siyang kampyon. Desisyon na ang paligsahang ito. Aba, dito pa tayo nagkita. Humingi ka na naman ng kahihiyan. Narito ako para bunutan ka ng mga ngipin. Ikaw, nakakatawa. Hindi ako mismo. Perang may magpapaamo sa'yo. Talunin ako, walang nagpaalam sa'kin. Sino ang may lakas ng loob? Sino ang may kakayahang manalo? Meron. 3 beses na kampyon na si Lin Chuinyan. Hahaha, kakakumpiyansa. Bulag na babae ang magpiano. Akala mo'y si Rachmaninoff.
Saka, wala siyang pambili ng magandang gown. Huwag kang mayabang. Contestant numero 10. Narito ba si Lin Chuin yan? Pagliban ay pag-urong na. Kita mo, takot siyang lumabas. Para sakin, isang kawawang kalye lang siya. Kahihiyan sa lahat. Huwag kang magsalita ng agad. Tingnan niyo kung sino ang dumating. Kita mo, narito na sila. Hala, ang ganda talaga ng babaeng ito. Yang suot niyang gown, nakita ko na yan sa magazine. Top-notch na couture siguro yan. Sino siya? Mas maganda pa kay Lin Ran. Ang klaseng dating niya. Huwag naman. Tuwing sumisipot ka, nawawalan ako ng pansin. Lin Chun yan, pagsisisihan mo to. Xiao Nian, Xiao Kiao, Terra na, HMM. Ay, sorry, di kita nakita. Sa tingin mo ayos na lahat sa sorry. Napakamahal ng damit ko. Kayang-kaya mo ba yan? Lin Yan Ran. Aksidente lang talaga. Sagot ko ang sira. Palaboy ka. Yang suot mong baro. Nakaw yan sigurado. Hindi mo iyan mababayaran. Lin Yan Ran. Mas mabuti, bantayan mo ang salita. Oh, Anong ginagawa mo? may nahakot ka ng sugar daddy. Ang kapal mo ngayon. Ikaw talaga ang sinisumpa ko. Anong gusto mo? Hoy, bitawan mo. Sa'yo ako nagsasalita. Ang lakas ng loob mong baliwalin ako. Lin Yan Ran, bitawan mo ako. Subukan mo. Bayaran mo ako ng 200 milyon. Saka kita bibitawan. Lin Yan Ran. Yang borrow mo. Hindi naman ganyan ang halaga. Huwag kang magmalabis. Ako ang magsasabi ng halaga. Ano? Sabihin mo lang, magbabayad ka ba o hindi? 200 milyon. Miss Lin, kung hindi ako nagkakamali, yang suot mong borrow ay isang lumang disenyong rejected na. 20 milyon lang ang halaga. Sinadya mong sumalpok sa kanya. Para mangikil ng pera. Lin Chun yan. Magdudusa ka nito. President Xi. Magsisimula na ang kompetisyon. Magparehistro ka na. Xiao Nian, magising ka. Magparehistro ka agad. Maa-disqualify tayo niyan. Sige. Terra na, diretso lang. President Xi, ang ganda ng pagbabago ni Madam. Nakakabilib talaga. Piano competition ito. Hindi pa dyan. Nakatingin ka rin naman. Suneri ka talaga. Maligayang pagdating sa entablado ng aming taunang paligsahan sa piano. Pakatanghalin natin ang unang kalahok, 3 sunod na kampiyon at henyo sa piano na si Lin Yan Ran. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Siya, naglakas loob siyang mag-angkin ng titulong batikan. Kahit ang titulong ito, ninakaw niya sa'yo, giliw. Minsan naiisip ko talaga, sobrang bait mo, hinahayaan mong maapektuhan ng emosyon ang paghuhusga. Magandang araw sa lahat. Ako si Lin Yan Ran, unang kalahok. Sa araw na ito ay tutugtugin ko ang piano konserto no 2 ni Prokofiev. Ano, pinili niya ang Bundok Everest ng mga piyesa sa piano, kaya pala siya 3 beses na kampiyon. Ang piyesang ito'y nangangailangan ng pambihirang kasanayan. Kailangan ng perpektong balanse, ng lakas at katumpakan. Katarantaduhan to. Mga payaso, panooring mabuti. Ako ang tunay na henyo sa piano dito. Di ka panipaniwala, na kumpleto niya talaga, ang buong piyesa. Tama naman, kahit kulang sa sino pang pagdaloy. Kahit ganon ay kahanga-hanga. Pagkatapos ng pagtatanghal ni Lin Yan Ran, wala nang pag-asang manalo ang iba. Tanghalin naman natin ang ikalawang kalahok na si Yu Chao Kiao. Pakipagpatunayan ng inyong suporta. Ako na ang susunod. Ngayon ay malugod nating tanggapin si Yu Chao Kiao sa entablado. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Natatakot ka na ngayon, ha? Tingnan natin kung paano mo ako dadaigin. Magandang araw sa inyong mga hurado. Ako si kontestanteng number 2, Yu Chao Kiao. Ang aking tutugtugin ngayon ay ang Polonaise Fantasy ni Chopin. Isa na namang mapaghamong pyesa. Kung ihahambing kay Lin Yan Ran, mas mataas ang kanyang antas. Naubusan na ng eksena. Mukhang ang kampyon ngayong taon ay si Lin Yan Ran ulit. Tingnan natin ang susunod na mga contestant. Baka may hindi inaasahang mananalo. Mukhang ito na ang huli.
Tapusin na natin. Pagod na ako. Parang walang bago. Sa ngayong taon, malamang ang titulo ay mapupunta na naman kay Lin Yanran. Ngayon ay malugod nating tinatanggap ang contestant ng paligsahan, Lin Chun-ian. Pakipagpalakpakan po natin. Swertehin ka sana. Mukhang may problema. Sa paningin ng kontestanteng to, paano siya makakasali? Baka bulag siya. Diyos ko, bulag na pianista? Ito ang nakakaintriga. Ako si kontestanteng number 10, Lin Chun-ian. Ang aking pipiliin ay ang Piano Concerto number 3 ni Rachmaninoff. Hindi ka panipaniwala, susubukan niya ang pinakamahirap na pyesa sa buong mundo. At bulag pa siya. Imposible yan, malamang sira ulo siya. Hindi pwede yan. Impossible. Siguradong nandadaya siya. Ang komposisyong ganito, ang isang katulad niya, ay hindi ito kayang tugtugin. Sa totoo lang, bagay sa iyo ang Twinkle Twinkle. Lin Yanran, kailangan mo bang palagi ang maghanap ng gulo? Ako ang naghahanap ng gulo. Parang, matagal na siyang may pre-recorded na tape. Inimbento ang buong persona ng isang bulag na pianista. Delusional. Ikaw. Hindi siya nandaya. Garantisado ng Chai family ang integridad niya. Magpatuloy. Ano? Chi family. Pinakamayaman sa Bin City. Contestant number 10. Sino ba talaga siya? May kaya ba talaga siya? Posible kayang ito ay isang publicity stunt. Sino kaya? Manood na lang tayo. Kamangha-mangha ito. Ang kanyang pagkontrol sa temp at emosyonal na ekspresyon ay higit sa ordinaryong antas. Hindi pa ako nakakarinig ng ganitong pagtatanghal sa mga dekada. Deserve nito ang perpektong marka. Impossible. Nandaya siya. Siguradong may. Lin Yanran, kinu-question mo ba ang kakayahan namin? Kaawa-awa. Talagang. Natalo sa kompetisyon at ang iyong dignidad. Idinedeklara ko, ang nagwagi sa piano competition na ito ay si contestant number 10, Lin Chun-ian. Ah. Paumanhin, nawalan ako ng balanse. Okay ka lang ba? Anong nangyari sa akin? Bakit ko siya gustong halikan? Lin Chun-ian, ito pala ang walang kwentang asawa mo. Nandoon siya sa butik kanina. Gagong asawa. Ako? Uwi na muna tayo sa bahay. Hoy, huwag na. Ako na ang mag-uwi sa anak ko. At saka, dadalhin ko siya sa isang pagdiriwang. Anak ko. Si Chowkyo na lang ang umuwi sa akin. Ayokong makaabala pa sa'yo. Aalis na kayo. Tara na rin tayo. Hi, Nay. Anak. Hulaan mo ang nalaman ko. Ano? Tungkol kay Chai Jings, syempre. May chismis na. Mula nang magising si Chai Jings, hinahanap niya ang babaeng may markang peach blossom. Hindi pa rin nila makita. Sino man daw ang makakita, siya ang magiging reyna ng pamilyang. Ano? Totoo yon? Kaya pala, markang peach blossom na nakita. Ganito pala ang ibig sabihin. Eksakto. Alam mo, madali lang gumawa ng birthmark. Ang pwesto sa pamilyang mapupunta sa anak ko. Lin Chun yan. Tapos na ang masasayang araw mo. Tara na. Mabuhay. Ipagdiwang natin ang baby kong nag-champion. Karapat dapat talaga. Pero, dahil buntis ka, pinalitan ko ng gatas ang alak mo. Salamat sa aking mapagmalasakit na si Chowkyo. Pero, bakit biglaan ang pagpapakasal mo at nabuntis ka na, Mad Alien? Ewan ko. Nang masalba ko si Lola Chi nang hindi sinasadya, itinuring niya akong manugang. Pero, siguro para lang, sa kapakanan ng baby.
Ano ba yan? Hindi makatarungan to. Nabalitaan kong, ang pamilya Chi ay naghahanap ng tagapagligtas. Pangako nilang gawin siyang manugang na babae. Hoy, ikaw ba yung babaeng sumagip kay Jinx? Hindi ko sinagip si Jinx, si Lola lang niya. Kaya, hindi ako ang target nila. E paano kung kapag nahanap nila ang sinasabing pinagtagpo ng tadhana at iwan ka nila? Saan kayong dalawa ng baby pupunta? Hindi ko alam, pero kung mahanap nila siya, aalis ako ng kusa. Ang baby naman, ako na ang magpapalaki sa kanya. Mahal, ang bait mo masyado, para kang anghel sa lupa. Naku ikaw, laging nanunukso. Hoy, hindi ako nagsisinungaling. Sumpa ko. Inumin mo na. Makinig ka. Hindi ko gusto to. Hindi ako sang-ayon. Xiao Kiao, oh. Xiao Kiao, oh. Xiao Kiao, oh. Xiao Kiao, oh. HMM. Tingnan nyo tong magandang to. Sumama ka sa amin, sa masayang lugar. Sino kayo? Umalis kayo. Ah, matapang pala to? Parang kuting na galit. Saan tayo pupunta? Huwag kang lumaban. Sumama ka na ngayon. Ang laki ng tiyan mo. Buntis pa nga. Hoy, huwag mo akong hawakan. Pare, siguro umalis na tayo kapag naagawan siya. Malaking problema yan. Huwag kang duwag. Gusto kong sumubok ng bago. Tingnan mo ang mukha niya. Ang ganda-ganda. Nako, bulag pa siya. Ang saya-saya nito. Sino yan? Sinong nanggugulo sa amin? Gustong-gusto mo bang mamatay? Pasensya na po, pasensya na. Huwag mo akong patayin. Huwag, pakiusap. Huwag niyo akong patayin. Mali ko po. Ngayon mo lang na-realize ang mali mo. Ang kapal ng mukha mong hawakan ang babae ko. Hindi ko po alam ang kapangyarihan niyo. Hindi ko po lalabasan. Hindi na, pangako. Pero sa tingin ko, malamang ulit ka rin. Kahit pabigyan niyo ako ng 800 buhay, hindi ko na siya gagalawin. Sino yan? Huwag mo akong hawakan. Alisin mo ang kamay mo. Huwag kang matakot. Ako to. Tara na. Uwi na tayo. Gising ka na. Masakit ang ulo ko. Nakakakita na ako. Ang mata ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Ikaw ba'y masama ang pakiramdam? Hindi. Naiintindihan ko na, ang bagay na ito, dapat manatili sa ating dalawa. Kahit pa siya man, bawal pa rin ito. Papasukin ninyo ako, may importante ako. Sasabihin kay Presidente Chai. Ako na ang bahala rito. Binibini, tigilan ninyo ang pag-abala kay Presidente Chi. Hindi ko kayo papadaanin. Paumanhin po, Presidente Chi. Hindi namin siya mapigilan. Mga walang kwentang tanga. Lumabas ka. Opo. Hindi ako aalis. Pumunta ako para ipakita sa inyo ang isang bagay. Ayaw kong makita yan. Lumabas ka rin. Ikaw. Huwag ninyo akong madaliin, Presidente Chai. Pagkakita ninyo nito, saka ninyo ako palayasin. Ang nais kong ipakita ay ito.
Wala akong interes sa katawan mo. Magbihis ka na. At umalis. Presidente Chai. Sinabi ko na. Lumabas ka rin. Ito ay markang hugis bulaklak ng peach. Presidente Chai, ang kabiyak ng tadhana ninyo ay ako. Ang markang taglay niya ay kaparehong marka ng kapanganakan. Posible kayang ang taong hinahanap ng angkan Chi ay si Lin Yanran. Ngunit ang markang ito, meron din ako. Nagkataon lang kaya ito. Bakit hindi mo ipaliwanag ang sarili mo? Ganun ba kaliit ang halaga ko sa puso mo? Presidente Chai, tutuparin mo ang pangako mo. Napakakasalan mo ako. Maligayang bati, Presidente Chi. Nakita mo na ang tunay mong pag-ibig. Ako na ang aatras ngayon. Wala ba talaga siyang pagmamalasakit sa akin? CJ, ang pamilyang Chai ay laging tumutupad sa salita. Tutuparin ko ang kasunduan. Napakakasalan ang anak ng pamilyang Lin. Talaga, napakaganda niyan, Presidente Chai. Aalis na muna ako. At maghihintay ng panliligaw mo. Ginoong Chi, wala na tayong koneksyon. Huwag mo akong hawakan. Junyan. Sa totoo lang, Sawa na ako. Ayaw kong marinig ito. Hindi ko inakalang ang unang pagkikita para lang makita ng malinaw ang mukha mo sa huling pamamaalam. Lin Chunyan, binitiwan ka na ni Chai Jings, di ba? Anong gusto mo talaga? Anong gusto ko? Ayoko lang talaga makita kang maayos ang buhay. O saka pala. Ngayong wala ka na, kay Chai Jings. Magpapakabait ako. Pwede kang Shin Shuanghua, panaginip mo yan. Tama. Huwag mong kakalimutan si Lin Chunyan. Ang abo ng ina ay nasa akin pa. Kung tatanggihan mo, agad itatatapon ang abo ng ina mo sa Poso Negro. Hindi mo gagawin yan. CJ, subukan mo. Kasunduan. Sa wakas, Ganyan ang tamang ugali. Maglingkod kang masunuri at iingatan ko ang abo ng ina mong ligtas. Mahal kong apo. Anong nangyari? Bakit ko nakita? Ang hipag kong nag-iisang umalis? Lola. Sa palagay ko, nahanap ko na ang magliligtas sa akin. Si Lin Yanran. Ano? Siya, hindi. Kahit wala man, ang peach blossom birthmark si Nyanyan. Siya lang ang tatanggapin kong hipag. Pero baka meron siyang. Anong meron siya? Si Lin Chunyan ay parang may birthmark din. Pero, hindi ako sigurado. Sa tuwing sulok lang ang nakikita ko. Ano ba yan? Mahal kong hipag, may birthmark din. Bakit ka nakatayo dyan? Habulin mo siya, ibalik mo ang mahal ko. Hipag, Pero, wala siyang pakialam sa akin. pinahirapan mo siya noon. Walang ni isang tao. Ang tumayong kasama niya, nasaktan mo siya. Paano kanya mamahalin? Kung mawala ang hipag, magpapakamatay ako. Tama si Lola sa pagsasabi. May tao dyan. Kahit anong mangyari, hanapin si Madam. Opo. Nandito ka ba para masaksihan? Ang pagiging DMS ko? Ay, nakalimutan ko. Bulag ka, di ka nakakakita. Yanran, siya ang bago, katulong ng pamilya natin. Mabuti ang pakisama mo sa kanya.
Nanay, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko. Siya nang maayos. Tumaba ka nga. Pinapakain ka ng maayos ng mga Sayang, ang tagal mong nanirahan sa pamilya. Pero sa huli, ang tagal mong nanirahan sa pamilya, walang awang pinalayas ka. Lin Chunyan, kawawa ka naman. Hindi ba? Nung kukunin ko na ang identidad ko, nandoon siya. Hindi man lang inisip ni Chai Jings. Ang nararamdaman niya, agad niyang inanunsyo ang pagpapakasal niya sa akin. So, ibig sabihin, ang sanggol sa tiyan mo, hindi na kailangang ipanganak. Pag sinaktan mo ang anak ko, kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Ano ba ang mamadaliin? Marami pa tayong oras para pahirapan ka ng dahan-dahan. Pahihirapan kita. Pag-isipan ko muna, punasan mo muna ang kwarto ko. Tandaan mo, walang dungis. Kung may kahit tik-tik na alikabok, ang anak mo ang mawawala. Huling babala mo na ito. Ano pang hinihintay mo? Naku po, di ko na mapigilan. Masilayan kang maging madam ng pamilyang Chai. Pag-uwi ni tatay mula sa abroad at mabalitaan ito, magiging proud siya. Umalis ka na. Binibini. Steward Lu, Binibini, bakit bigla ka bumalik? Ang dalawang yon, hindi magpapatalo ng basta. pinagbantaan nila ako, gamit ang abo ng ina mo. Wala akong nagawa. Demonyong babae yon, ginamit pa ang labi ng ina mo, pang-black. Binibini, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang urn niya at ililigtas yon. Salamat sa langit. Salamat, Steward Lu. Huwag kayong mag-alala, Binibini. Ito, pagmamayari ng ina mo, ipinaabot niya na direktang ibigay ito. Sa wakas, natupad ko na huling habilin niya. Agawang ito ni inay. Inay. Nanay. Nanay, imulat mo ang iyong mata at titigan ako, anak ko. Arog ko, kaunti na lang ang oras ko. Tandaan mo ito, maghanap ng lalaki, na tunay na nagmamalasakit sa lalaking magliligtas sa'yo kapag ikaw ay nasa panganib. Ang ganyang lalaki, ang tadhana mong kapartner sa buhay. Hindi ko maintindihan, nanay. Ano ang sinasabi mo? Ayaw ko ng kahit anong lalaki. Ikaw lang ang gusto ko, nanay. Anak kong mahal. Balang araw, maiintindihan mo rin. Hindi na kita mapoprotektahan. Marami akong maling pinili. Sa mga lalaki noon, Nanay. Naminis na kita ng sobra. Binibini, ang mga mata ninyo, nakakakita ka na ba talaga? Ayos yan. Salamat sa Diyos, masaya ako para sa'yo. Lin Chunyan, saan ka galing sa impyerno mo? Inkantadang bulag ka, kahit simpleng gawaing bahay di maayos. Walang silbi, tumakbo ka, masakit daw ang mga binti ng anak ko. Maghilot ka sa kanya. Opo. Bilisan mo. Lin Chunyan, sinadya mo ba yan? Pasensya na po. Biglang nangibago ang kamay ko. Lin Chunyan, tigilan mo ang pagbabalak o ang kapalaran mo ay lalong magiging masahol. Linisin mo itong kalat, kaagad. Nauunawaan ko. Pwede bang bilisan mo? Tingnan mo ang kalat. Nandito pa rin. Huwag ka nang umatras. Bilis!
Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Pinunasan mo lahat sa akin. Pasensya na, hindi ko nakita. Akala ko walang tao rito. Hoy! Ang sakit naman niya. MS, Lin, lumayo ka muna hanggang matapos kami maglinis. Madulas ang sahig. Linchunan. Magbabayad ka rin ito. Sa wakas, malinis na lahat. Siguro maliligo muna ako. Hoy, sino nagsabing pwede mong gamitin ang aming banyo para maligo? Lumabas ka na ngayon din. Pasensya, hindi ko alam. Akala mo karapat-dapat kang mali. Hindi ka karapat-dapat. Pero kung hindi ako maliligo, ikaw ang maghahirap. Ikaw ang may istorbo sa baho. Tarantado kang bulag ka. Papapatulugin kita sa kubol ng aso. Halika dito. Ngayon din, labhan mo ang mga damit. Labhan mo ng mano-mano. Ako lang ba ang gagawa? Siyempre naman, wala kang aasahang tulong. Kung hindi mo kuskusin ng husto ang kamay mo, wala kang makakain mamayang gabi. Paano maglilinis nito? Kung sabong ito lang, gamit ka ng sabong panlaba. Walang kwenta. Sige na. Hoy, tangang-tanga ka. Cashmere ito. Dekalidad na damit. Bakit mainit na tubig gamit mo? Hindi ka matuto. Hindi naman ito mainit. Maligamgam lang. Huwag kang sumagot. Ako ang masusunod dito. Lilinawin ko. Sa bahay na ito, ako ang batas dito. Opo. Gamitin mong malamig na tubig sa paghugas. Kapag nahuli kita, gumagamit ng mainit na tubig ng palihim. Bubugbugin kita ng husto. Bawal din ang guantes. Bayanes, bakit niyo kailangan tiisin ang ganitong paghihirap? Kailangan po ito. Sa ganitong paraan lamang, kung mapipigilang lapastanganin ang abo ni Inang. Ngunit nagdadalang tao kayo, paano kayo makakapagtrabaho sa inyong kalagayan? Huwag kayong mabahala. Tagapangasiwalo. Sa paningin nila, bulag pa rin ako. May plano ako, magbigay ng di malilimutang leksyon sa kanila. Lin yan. May paraan ako para sa'yo. Miss, may nangyaring masama. Ano nang nagmamadali? Gusto mo bang laktawan din ang hapunan? Hindi, sa banyo. Banyo, ano na naman ang ginawa ng bulag na loko-lokong yan? Dapat mong makita ito, miss. Umalis ka, ikaw. Ganito ka ba? Maglaban ng damit ko. Ginamit ko ang sabong panlaba. Gaga ka. Panglinis ng kubeta yan. Paano mo nagawang pagkamalan yan? Talagang, sinasadya mo ito. Iabot mo sa akin ang lati. Ano pang hinihintay mo? Huwag ninyo akong papaluin kayong lahat. Wawakasan kita ngayong araw. Narito na ang mga maringal na pamigay. Chi Jings. Kilos, bilis. Kayong dalawa, pumunta rito agad. Dalhin ninyo siya sa silong. Walang magpapalaya sa kanya. Bilisan mo. Ano? Papunta na. Isang pares na 100 milyong yen, tafet na hakaw, isang 30 carat, graph na brilyanteng kwintas, at 1 bilyong yen na salapi. Naku. Salamat sa pamilyang. Salamat, Pangulong. Yan Ran. Halina't tanggapin ang bigay kaya. Ang maringal na handog ng Chai family ay tunay na kahanga-hanga. Kailan kaya si Jings darating? Maghintay ka.
May hinahanap si Pangulong Chi. Malapit na siyang dumating. May hinahanap. Buti na lang ikinulong natin yon. Ang silong na ito ay lubusang nakakubli. Narito na si Pangulong Chi. Bitawan niyo ako. Bitawan. Anong ginagawa ninyo? Pangulong Chai. Hindi, mahal. Aray. Kaya namang magsing-iro. Kailangan pang maglapi. Haha. Director Chai, ano ba ang problema mo? Wala. Marumi ba para sa'yo? Hindi yun ang dahilan. Nangako ka ngayong araw na pakakasalan si Yanra. Pangulong Chai, tutuparin mo ang pangako mo. At pakakasalan ako, di ba? Maligayang bati, Pangulong Chi. Nakita mo na ang iyong kasando sa puso. Oras na para umurong ako. Talagang, walang paki siya. CJ. Ang pamilya Chai ay laging tumutupad sa pangako. Tutuparin ko ang aking sinumpaan. Napakasalan si Binibining Lin. Totoo ba yan? Ang galing, Pangulong Nais kong pakasalan si Yanji, Lin. Ngunit hindi itong isang to. Pangulong Chai. Anong ibig mong sabihin? Bukod sa akin, sino pa ang Binibining Lin? Diyos ko, baka ang nobya ay si Lin Chun Ian. Pero, hindi mo ba pinaalis? Si Lin Chun yan. Tama na ang salitaan. Hinahanap namin ng buong syudad para hanapin ang binibini. Magsalita kayo. Narito ba ang binibini? Kami. Hindi namin alam kung nasaan si Binibining Lin. Halughugin ang buong bahay. Walang sulok na disusuriin. Opo, sir. Nag-uulat po, Pangulong Chi. Naghanap na kami sa lahat. Walang bakas kay Lin Chun Ian. Naku, Pangulong Chai, nakikita niyo po. Saan kami kukuha ng tapa? Magtago ng tao ng basta? Chai, kahit pabigyan niyo ka ng 80 daang buhay na tapa, di namin siya itatago. Bakit niyo kami basta pagdudahan? Teka. Si Lin Chun yan ay nakatago kay Qin Shuanghua. Nasa basement. Ano, ikaw na ang umuna. Yanran, inay, Pakawalan niyo ako. Tulong. May tao ba dyan? Anong gagawin ko? Inay. Hindi na yata ako makapaghintay sa taong sinasabi mo. Lin Chun yan, okay ka lang ba? Xi Jings, okay lang ako. Ang mga mata mo, Xi Jings, masakit na masakit ang tiyan ko. Mukhang manggang anak na ako. huwag kang kabahan. Dadalhin kita sa ospital. pakiusap, Pangulong Chai. Awaan niyo ang pamilyang Chai. Mahabag kayo at palayain ang pamilya namin. May matandang kasabihan. Ani mo ang iyong itinanim. Qin Shuanghua. Kayo at si Pangulong Gao. Maglibang kayo sa Afrika ng magkakasama. Ano? Africa. Hindi kami pupunta sa Africa. Tutol kami. Huwag niyo kaming ipadala sa Africa. Hindi kami pupunta doon. Ngayon pa kayo magmamakaawa. Huli na ang lahat, mga gwardya. Dalhin niyo ang baliw na ito. Bitawan niyo ako. Ayaw kong pumunta. Inay, huwag niyong galawin ang nanay ko. Tigilan niyo. Tama na ang salitaan. Magingay ka pa at madadagdagan ng luluwa sa Afrika. Anak. Sagipin mo ako, anak. Inay. Isa pa. Mga kumpanya ni Jilin. Isara ng paisa-isa. Magretiro na si Jilin ng tahimik sa kanyang edad. Wala nang negosyong pangarap. Anong gagawin natin? Kasama na rin si Itay. Lin Chin yan. Sinira mo ang pamilya ko. Hindi kita palalampasin. Kahit kamatayan ay di ako hihinto. Naku, kawawa ang manugang kong babae. Mag-ingat ka sana, anak. Lin Chin, kailangang tibayan mo ang loob mo. May mga sintomas ang ina ng fetal distress. Bigyan agad ng oksiheno.
Ang birthmark na peach blossom. James, hindi mo ba nakikita ngayon? Si Nian ang hinahanap natin. Siya pala. Walang pusong tao. Nasaan si Nianyan ko? Siya. Ay dinala sa delivery room. Bakit mo nagawa? Siyang mapahamak. Makinig ka, anak ng Pagkatapos siyang paalisin ni na Lin Yanran at Qin Shuanghua, hindi siya sumuko. Nakipaglaban siyang mabuhay. Nagtratrabaho bilang rider para may pangkain. Nang siya'y nagbuntis, tiyak ang lahat ng sakit at kahihiyang mag-isa. Kapag may nangyari sa kanya, ngayon, Ano? Nian, sa huli, napalayas ka pa rin. Ng dalawang babaeng iyon, opo, Lola. Nang pumanaw ang kanyang ina, dinala ng ama niya, ang kerida na si Qin Shuanghua, sa kanilang tahanan. Hirap na hirap si Chun Ian sa mga nakalipas na taon. Kaya pala simulat sa pool, ako'y nagkakamali ng pag-intindi sa kanya. kasalanan mo ito, hindi mo na alagaan ang aking pinakamamahal na kapag may nangyari sa kanya. Huwag mo na akong tawagin. Iyong, lola mula ngayon, simula ngayon, ituring mo na akong Diyos ko, pakinggan ninyo kami. Ingatan ang aking manuga, pagpalain siya ng kalusugan, pagkalooban ang angkan naming tiyan. Nang ligtas na panganganak. Narito na sila. Anak ko, nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Lola. Nasaan ang mga anak ko? Narito sila. Kambal na maganda ang kutis. Mamimili na ako ng mga damit para sa aking mga apo. Alam ko. Ikaw, naiintindihan mo na ba? Anong problema? Gusto mo na bang iwanan ako muli? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tungkol sa nangyari noon, nagkamali ako ng intindi. Humihingi ako ng paumanhid. Nangangako ako. Mula ngayon, hindi ko pababayaan ang ating anak at kayong magdusa kahit katitik. Maniwala ka sa akin. Ako si Chai Jings. Ikaw lang ang magiging asawa kong si Lin Chunan. Hindi kita bibigyan. Nay, bigyan ko pa ba siya ng pagkakataon? Inay, pakiusap. Imulat mo ang iyong mga mata. Inay. Anak ko, ang panahon ko. Tandaan mo, maghanap ng magiging mabait. Sa'yo. Lalaking sasaklolo, sa oras ng pangangailangan. Siya ang lalaki. Nakalaan para sa'yo. Iyong magiging kabiyak. Hindi ko maintindihan. Hindi ko kailangan ng lalaki. Nanay lang sapat na. Anak ko. Balang araw. Maiintindihan mo rin. Inay, hindi kita mapoprotektahan habang buhay. Hindi ako sanay. Tumingin ng lalaki. Inay. Sige na nga. Naniniwala ako sa'yo. Lola. Pagkatapos kong gumaling mula panganganak, gusto ko pa ring maghanap ng angkop na trabaho. Ano, ang pamilya nating Chai ay may sapat na yaman. Di mo kailangang magtrabaho. Lola, hayaan natin si Chunya sa kanyang gusto. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Pagkatapos ng paglilihi, may regalo ako para sa'yo. Talaga. Magugustuhan mo ito. Nandito na tayo. Ano ang sorpresa? Ang sikreto mo. Imulat mo ang iyong mata. Ito ang piano studio ng aking ina. Paano mo? Noong una, nang imbestigahan namin, natuklasan namin ito. Akala ko, magugustuhan mo. Gustong gusto ko ito. Ayos lang. Paano kung papaalisin ko ang katulong para maglinis, tapos bumalik na lang tayo? Hindi na kailangan. Ang lugar na ito, nagtataglay ng tanging alaala ni nanay at ko na natira. Ayokong may humawak dito. Dati niyang itinatago dito ang paborito niyang mga libro. Noong bata pa ako, naglalaro ako ng mga bloke. Diyan mismo. Subukan mo. HMM. Maganda ang tono. Pero hindi pantay ang sustain. Ang iyong ina ay tiyak na isang napakahusay na pianista. Oo, lagi kong gustong maging katulad niya. Pero ngayon, ang studio na ito ay alaala na lang.
Hindi totoo yan. Baka. Pwede mong buksan muli ang studio na ito. Maging guro ka. Nandito ako. Para asikasuhin ang lahat. Dapat mong malaman. Nandito ako sa likuran mo, kasama ang buong angka ng Chai. Ano man ang nais mong gawin, gawin mo ng buong tiwala. HMM. Noon, di ko talaga napansin ang iyong mga mata. Ngayon ko lang natanto. Binibini. Ang iyong mga mata ay nakakabighani. Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kanina ay, di mo ako pinapansin. Ngayon, ano ang pakiramdam ng pagbibigay ng hatol? Kaya na. Kaya lang, Ikaw, pangahas kang magsabi. Wala ka bang hiya? ano nang masama sa paghawak sa asawa ko, hindi ito labag sa batas. Palem, Guru Lee. Palem. Mag-practice pa sa bahay, ha? Guru Lee, ang galing ng pagtuturo ninyo. Ang piano skills ng anak ko ay napakalaki ng pag-unlad. Talaga. At ang presyo nyo ay napakamura. Kalahati lang ng ibang tutor, pero doble ang kalidad. Ang inyong kasiyahan ang pinakamahalaga. Tungkol sa bayarin, layunin ko'y hindi ang kumita ng malaki. Mga guro katulad nyo ay bihirang hiyas. Kaming mga nanay ay masisiyang lubos. Tama, pag-usapan nga natin, anong level ba ni Guru Lin sa piano? Halata naman, ang galing-galing niya. Siguradong level 1 0. Wala siyang sertipiko. Walang lisensyang lubog sa iligal. At saka, paano magiging piano teacher? Ang isang bulag, sa totoo lang, siya ay Bulag. huwag kang magpadala sa kanyang pagpapanggap. Nagpapanggap na normal. Ang totoo, isang kahabag-habag na bulag. At saka, tingnan niyo itong madilim na studio. Hindi ito professional. Lin Yanran. Tapos ka na ba? Ako naglalaban para sa mga magulang. Laban sa kawalang katarungan. Itong iligal na negosyo dapat ipasara agad. Tama ba ako? O tama ako? Tama, ang babaeng ito, ng pisikal sa anak ko, sa klase, tingnan nyo. Puno ng pasa. Imposible. Ang magulang na ito, tigil ang pamimintang. Eksakto. Si Teacher Lin ay hindi kailanman gagawa ng ganito. Manalig kayo sa gusto nyo. Tingnan nyo anak ko, bagbog na bagbog, halimaw siya. Mga magulang, mag-isip kayong mabuti. Paninirang puri ay ilegal. Paggawa ng krimen. CJ, tingnan natin. Sinong maaresto una? Kayo o kami? Kayo. Itong lugar, walang permit, at nagnakaw, ng mga estudyante namin. Mabulok kayo sa bilangguan. Sila ay isang ilegal na organisasyon, na nagnakaw, ng karamihan ng aming estudyante. Dapat makulong sila. Sa palagay, mga iligal na gawain na ganito. Kailangang ipasara na ngayon para sa hustisya. Tama, gibay natin ang lugar na ito, para magkaroon ng katarungan. Huwag. Huwag kayong magmalabis. Sabi ko siraan natin. Bulag ang babaeng iyon. Kahit makita niya, hindi niya tayo mapipigilan. Hindi ko tatanggapin ito. Tigil na sa salita. Lahat tayo. Siraan. Presidente Chi, emergency. Dumating si Lin Yiran kasama ang mob, para sirain ang studio ni Lin Chun-ian, ng tuluyan. Ano? Nasa studio ba si Ginang? Oo. Huwag hawakan iyan. Tigil na sa pagsira. Mga original na kopya ng musika ng nanay ko ito. Huwag ninyong punitin. Erase. Huwag mong basagin. Tumigil ka sa pagbasag. Ang sheet music na ito ay iniwan ng aking ina. Huwag mong punitin. Erase. Lin Chunyan. Nakikita mo ito. Ito ang mangyayari kapag hinamon mo ako. Habang ako'y humihinga, hindi ka magkakaroon ng tahimik na buhay. Lin Yanran. Kagaya ng iyong ina, kayong dalawa ay duming mga daga, gumagapang sa kaligayahan ng iba. Ano ng kapalmuks mo? Magmamakaawa ka habang winawasak kita. May isa pang piano, basagin niyo lahat, durugin niyo ng todo. Huwag. Ang pianong ito ay pamana ng aking ina. Huwag niyang galawin. Pigilan niyo sila. Durugin niyo gamit ang piano. Nagpapanggap ka pa? Ang sayang, may mga anak ka na. Hindi mo nadala yung nasa sinapupunan para bugbugin sila. Ginang, Lin, nasobrahan na ba tayo sa ginawa natin kung may masira man dito? Oo, gusto mo lang gumawa ng eksena, pero kung masaktan siya, paano tayo kikilos? Huwag kang mag-alala, ako ang mananagot. Hindi pa siya patay. Siraan niyo pa.
Huwag kayong magpatumpik-tumpik. Kung ayaw nyo gawin, ako na. Sino nang may gulo ng manapak sa akin? Jinx. Chai. Ano, President Xi? Ang Pangulong Xi na pinakamayaman sa Bin City? Lin Yanran. Naghahanap ka ng kamatayan. Paumanhin at nahuli ako. Narito ka na pala. Ngayon, wala sa inyong aalis. Ang ginawa nyo sa kanya kanina, ngayon ay babalik sa inyo ng 10 ibayo. Ano ang nangyayari? Lin Yanran, inupahan mo kami para guluhin ang event. Walang nagsabing aabot sa ganito. Aalis na kami. Itago nyo ang pera. Hayaan nyo na kaming umalis. Payagan nyo kaming umalis. Xi, pakiusap kumalma ka. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Nakikiusap na ngayon? Sige, sabihin mo na. Paano mo gustong asikasuhin sila? Hindi naman ako ganoon kawalang muang. Bugbugin mo siya hanggang hindi na siya makabangon. Pagkatapos, pabayaan natin siyang magpakasarili. Sige, susundin ko ang plano mo. Ang iyo. Mata. Gumaling na. Oo. Matagal nang gumaling. Pasensya na. Kung na-disappoint kita ulit. Mahal ko. Kung gumaling ka na pala, bakit nagbubulag-bulagan ka pa? Lin Chunyan, hindi ka ba nahihiya? Tigil. Chai Jings. Ang asawa mo, nagpapanggap na bulag para makuha ang awa mo. Ang babaeng mapaglalang ay hindi dapat sumama sa'yo. E ano naman? Basta't ang mahal ko ay nasa tabi ko. Maaari niyang gawin. Ikaw, kayong lahat. Anong meron sa kanya? Bakit lahat siya hinahangaan? Simula pagkabata, tuwing nandyan siya, nagiging invisible ako. Itigil mo yan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Konting gallows lang. Walang malala. Reresetahan kita ng gamot. Ipahid mo lang yan, gagaling ka. Kita mo, okay lang talaga ako. Hindi na kailangan mag-alala. Kung hindi ako nahuli, hindi sana ito nangyari. Hindi ka sana naghirap. Hindi mo to kasalanan. Kayong mga lovebirds, ang ganda ng relasyon nyo. Pero may iba pa akong pasyente na naghihintay sa labas. Maging profesional tayo dito. Kayo ngang magsing irog. Kahanga-hanga ang inyong pagiging malapit. Pero may iba pa akong mga pasyente na kailangang asikasuhin. Mag-ingat kayo sa paligid. Lin Chunyan, huwag mong isiping panalo ka na. Gusto mong hulaan kung ano ang nahukay ng mga tauhan sa likod ng hardin. Ang likod ng hardin. O hindi. Lin Chunyan, dapat ibuhos ang abo ng ina mo sa poso o sa kanal. At yung taksil na butler na si Lu, sa palagay mo ba'y mabubuhat? At ang taksil na tagapangasiwal, sa tingin mo kayang matiis ng matandang tulad niya, ang mga pisikal na pagpapahirap. Lin Yanran, huwag mo akong patuloy na idiin sa dulo ng aking pasensya. Sa 8 na yung gabi, kung hindi ka darating, magpapaalam ka na sa abi ng iyong ina at sa taksil na tagapangasiwal. Pumunta kang mag-isa o hindi mo na sila makikita pa. Anong problema? Lin Yanran, ginamit niya ang abo ng nanay ko at si tagapangasiwa Lu bilang panakot. Pinipilit akong pumunta sa Lin Estate ng mag-isa bago ang 8 p.m. Anong plano mo? Kailangan kong pumunta. Ngunit ngayon, ipapaalala ko sa kanya ang dapat matutunan. Sundin ang utos mo, aking mahal. Anong masasabi mo rito? Kailangan ko nang umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, papanagutin ko siya sa kanyang ginawa. Sundin ang inyong utos, aking ginang. Hulaan ko. Hindi ka nagsusumiklap sa aking likuran, di ba? Anong ginawa mo kay Steward Lu? Huwag magpadalos-dalos. Bakit hindi mo itanong ang abo ng iyong ina?
Aba. Si Chai Jings pala ang tagapagtaguyod. Nakanganga ka sa akin ng ganito. Mag-ingat ka sa iyong mga... Kung hindi, Inay. galit ka na agad. Lin Yan Ian. Kailan mo ititigil ang kahibangang ito? Ano ang gusto ko? Nais kong maranasan mo. Huwag mong isipin na ang pamilyang ay nagbibigay sa'yo ng karapatang apihin ako. Hindi ko ninais magpasikat. Lin Yanran. At kailan may di kita inapi? Ikaw ang nagkukubling parang daga sa kanal. Sinisiraan ang lahat ng pag-aari ko. Samantala ako'y nagnanais lamang ng nararapat sa akin. Tumigil ka. Sa akin ang lahat sa pamilyang Lin. Ikaw at ang ina ay hindi dapat nag-exist. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Tingnan mo ang kaawa-awang itsura mo. Gaya ng iyong patay na ina. Magkamukha kayong pareho. Tama na. Ibalik mo ang abo ng aking ina. Sa panaginip na lang, Tumahimik ka. Ibalik mo ang abo ng nanay ko. panaginip lang yan. Alam mo ba kung bakit kita pinalapit? Ngayon, may paraan ako na sirain ang reputasyon mo. Hindi mo magagawa. Harapin muli si Chai Jings. Anong ibig mong sabihin? Naghanda ako ng espesyal na video para sa... Malapit na. Ilalabas ko ito sa lahat ng malalaking balita. Hulaan mo. Makikita kaya ito ni Chai Jings? Ano ang sinabi mo? Hindi lang yan. Papaniwalain kita. Hindi lang iyon. Aminin mo na iyon. Totoo ang video. Panaginip mo yan. Ganoon ba? Maghintay ka lang. Paalam na sa inang minamahal mo. Magpaalam ka na. Tumigil ka. Nangangako ako. Kapag inamin ko na, totoo ang video. Ibabalik mo si Stuart Lu. At ang abo ng ina ko. Tama ba? Siyempre naman. Ipakita mo muna ang iyong katapatan. Dalhin dito ang matanda. Hagad na iyon. Stuart Lu. Lin Yanran, sobra ka na. Kung may problema ka, akin ka lumaban. Bakit pinagtritripan ang matanda? Binibini, ang sinabi ninyo sa loob, narinig ko lahat. Ibinigay ko na sayo. Tuparin mo ang pangako mo. Kung hindi, sinisimula na ang pagpapadala. Binibining Lin, ito po ay. Stuart Lu. Isasama muna namin kayo sa ospital. Pagkatapos bibigyan kayo ng pera. Sapat para sa inyong pagreretiro. Umalis na lang kayo sa pamilyang Lin. Mamuhay ng tahimik. Salamat sa kabutihan nyo, Binibining Lin. Pero, yung babaeng pinangakuan nyong tulungan. Nangako talaga ako sa kanya. Pero ang bida sa video, baka kailangang palitan. Handa na ang lahat. Siyempre naman, ano sa tingin mo ako? Kayong magkasintahan. Magsaya kayo sa palabas. Pag ikinasal na kayo, dapat nasa unahan ako. Anong kasal? Ay. O walang anuman. Lenny, hindi mo pa sinabi sa kanya. Naiinip na ako. Buksan mo ang VC. Isang buong gabi na ang nakalipas. Dapat kalat na ito sa lahat ngayon. Pinuno ang inbox namin ng mga anonymous source kagabi. Si Miss Lin ng Lin Family at ang Rangda Group. Kompromisong video ni Gao Shenming ay naikalat. Nasa labas kami ngayon ng Chi Family Residence. Naghihintay ng personal na pahayag ni Miss Lin tungkol sa iskandalong ito. Eksakto. Tingnan natin kung paano niya ito haharapin. Miss Lin, pakilinaw po ang mga chismis. Totoo ba ang kumalat na peke ba itong gawa-gawa lang? Oo.
Kumpirmado ko ang pagiging tunay ng video. Humihingi ako ng paumanhin sa aking mga pagkakamali. Ha! Ako ang nanalo. Lin Chunyan pagkatapos ng lahat ng taon. Sa wakas nakalamang na ako sa'yo. Tingnan natin kung paano ka. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, Lin Chuxian. Sa wakas, nalamangan na kita. Tingnan natin kung paano ka. Makikita sa pamilyang Chai muli. Ngayon, tignan natin ang detalyadong mga eksena. Masisiyahan akong panoorin ang mga pagmumukha mong desperado. Hindi ito mangyayari. Impossible. Niloko ako ni Lin Chuxian. Taos puso akong humihingi ng paumanhit sa mga ginawa ni MS Lee sa lahat ng periodista at ni pakiiwasang makialam sa pribadong buhay niya. CJ, ipapadala ko ng personal ang nanay sa septic tank. Saan ka pupunta? Binibining Lin Yanran, pakipaliwanag kung bakit kayo naging malapit kay Gao Shenming. Kailan ito nagsimula? Ganoon ba talaga kabaluktot? Ang buhay pribado ni Miss Lin. Humingi kami ng paliwanag. Miss Lin, magpaliwanag kayo. Sagutin niyo ang tanong. Magpaliwanag kayo, Miss Lin. Miss Lin, hindi. Hindi ganoon. Mababalik ba sa akin ito? Mukhang si Miss Lin Yanran ay nagnakaw din ng gamit kay Miss Lin Chunian. May chismis na si Miss Lin Yanran ay mapang-api. Totoo yata. Marami raw nakakita sa kanya. Nananakit sa publiko, pagsampal at pagsipa. Magpaliwanag kayo, sabi ng maraming tao. Nakakita ng eksena sa publiko kung saan sinaktan ni Binibining Linyanan ang iba at nanakit. May komento ka. Ang sinumang saktan ang babaeng akin ay naghahanap ng kamatayan. Mga gwardiya, gusto ko siyang mamalagi sa institusyong pang-isip habak para pag-isipan ang mga pagkakamali. Chai Jings, hindi mo to magagawa sa akin. Chai Jings. Nais kitang dalhin sa isang espesyal na lugar. Xi Jings, bakit mo ako dinala rito? Naalala mo ba ang ating kasunduan sa kasal? Binibining Lin, ang kasunduan bago ang kasal, ay nagsasaad ng obligasyon ni Jichi sa panahon ng inyong pagsasama sa inyo at sa inyong anak. Pero, may tunay siyang minamahal. Kapag natagpuan niya ito, ang inyong pag-aasawa, ay matitigil na. Kaagad. Siyempre naalala ko. Bakit? Ngayon, nais kong pawalang bisa ito. Naalala mo, di ba? Gusto kong kanselahin na. Talaga. Nagdulot ba ako ng abala sa'yo? Hindi naman. Nais kong bigyan ka ng wastong kasal. Ako. Ikaw. Ayaw mo ba? Baliw. Gusto ko. Pwede ba? Kung magbabago isip ko ngayon, huli na, di ba?